Parang masakit po tayo, sobrang sakit po sa akin nasasabihin ng tatay ko, basurero. Inaasar ng mga klase ko na basurero yung tatay ko po. Ito. Malabo pag minsan pag-araw, minsan na ito lang ang nakakita. Pag harapan, minsan malabo paningin ko. Pina-check up ko na rin sa sa doktor, katarata daw. Pero okay, hindi ko naagapan, lalo daw ako mabubulan daw ko. Pero sa kabila ng paglabo ng kanyang paningin, naging malinaw naman kay Tatay Juanito kung gaano siya kamahal ng kanyang misis na si Nanay Connie. Ang asawa ko, Janitress. Diyan po siya, itaguyod niya yung anak namin. Magsikap kami dalawa para anak namin mapagtapos sa pag-aaral. Nagkakasundo po kami dahil magkakahawid ng trabaho namin. Ako naglilinis, siya nagbabasura. Kahit paano, nakakatulong. Masaya naman kami kahit paano. Lalo ko siyang napamahal kasi nakikita ko sa kanya na masipag. Sabi ko sa asawa ko, huwag kang mahihiya nga na-garbage ka. Importante, magtulong-tulungan tayong dalawa. Kadiri. Pero sadyang may mga araw na nadudurog ang kanilang puso. Lalo pat may ilan daw na walang magawa at nakukuha pang laitin ang sitwasyon nila. Parang parang masakit po tayo, sobrang sakit po sa akin nasasabihin ng tatay ko, basurero. Inaasar ng mga klase ko na basurero yung tatay ko po. Sinasabi ko, ano pa? Pagtutuloy niya yung pagbasurero. Basta makatapos po kami ng pag-aaral. Minsan nasasaktan din ako pag minsan kinakantsawan yung mga anak ko na papa mo basurero. Sabi ko, anak, huwag mo nang pansinin yung mga ganong yung taong gano'n. Ikaw na lang makakaintindi sa buhay nila. Basta ikaw, magpatuloy mo na yung pag-aaral mo. Kada umaga bago mamasura, ito ang unang ruta ni Tatay Juanito. Gahatid ng anak ko sa school. Pag ginatid ko sa school, nakalimutan mo. Meron ka nakalimutan kay Papa. Ibig sabihin, kisis niya ako sa pisngi. Sabi ko, anak, pagbuti mo yung pag-aaral, Sabi ko gano'n.